Dati po US tax info lang ang kailangan nating i-submit. Apparently, nagbaba po ng memo si Google AdSense na kailangan daw po nating mag-submit ng Singapore tax info. Ito po ang bagong update ni Google AdSense at kailangan po nating mag-submit ng Singapore tax info para po malaman niya kung taga-Singapore tayo at para alam niya ang tax rate na i-deduct niya po sa atin. So para maiwasan po ang delay sa payout, kailangan pong mag-submit agad ng Singapore tax info. Hi everyone, I'm Monja Javin. For today's video, I'm gonna show you how to add US tax info and Singapore tax info. Kung may email po sa inyo sa YouTube, i-click nyo lang or punta po kayo sa Google AdSense. Go to Payments. Click po ulit ang Go to Payments. Click lang po yung namumula or to make sure that your payment is included in the next payment cycle. And after that, mapupunta na po tayo sa Manage Tax Info. At kung dati po, US tax info lang ang kinakailangan nating isubmit, ngayon po, kailangan na din nating mag-submit ng Singapore tax info. Sa pag-add ko ng tax info, inuna ko po muna ang US tax info. I-click po ang Add Tax Info. Start for. I-verify nyo po ang email address nyo na connected sa Google AdSense. Tapos, madadirect na po tayo sa Manage US Tax Info. At ito po ang mga kinakailangan nating sagutan. Type of account, individual. Next. No, kasi hindi naman tayo US resident. Next. W8 tax form. Select W8 BEN. Start W8 BEN form. Tax identity, automatic na pong nakalagay ang name nyo dyan, pero kung wala pa, ilagay nyo lang. Select country, kung naka-address po sa Philippines, select lang po ang Philippines. Tax identification number, i-enter nyo po ang TIN number nyo dyan sa foreign TIN. Next. At makikita nyo po ang ganito, ang tax info nyo po. I-check lang po ang box sa permanent residence address. Kapag na-check nyo na yung permanent residence, scroll up lang po. Ilagay nyo po ang country, street address. Yung apartment or suite, optional lang yan kahit hindi nyo na po lagyan. Sa suburb, yung subdivision nyo po. Pero kung complete address na po ang nilagay nyo dyan, hindi nyo na kailangang lagyan ang apartment and suburb. Ilagay nyo po ang town nyo or city, postcode or zip code, and province. I-check nyo lang po ang box sa postal address is same as permanent. Next. Ang tax treaty po or double tax agreement ay kasunduan po ng dalawang bansa para maiwasan po ang double taxation. At ito po ang mga kailangan nating sagutan. Are you claiming a reduced rate of withholding under a tax treaty? Yes, tapos i-check po yung box. Select country. Next, special rates and conditions. Services such as AdSense. Article 8, Paragraph 1, withholding rate 0%. I-check po ang box. Motion picture and TV royalties. Article 13, Paragraph 2A. Withholding rate 15%. Tapos i-check lang po ang box. Other copyright royalties. Article 13, Paragraph 2A. Withholding rate 15%. I-check ang box. Next. Activities and services performed in the US. No, tapos i-check po ang box. Next. Tax reporting.
go paperless. I accept the paperless. Sa document preview, kailangan pong i-download ang tax form. I-click nyo lang po ang mga kulay blue para po ma-download. Tapos i-confirm po, i-check lang yung box. Next. Certify and sign. I-check po ang under penalties. I certify under penalty. Yes, I am the beneficial owner named in the tax identity section. Automatic na po nakalagay ang full name, i-submit nyo na lang po. Kapag okay na po ang US tax info nyo, nakalagay na po ang your tax info has been accepted. Kapag nakasubmit na tayo ng tax info at non-US resident po tayo, ang portion lang po ng kinita natin from US ang napapailalim po sa US withholding tax. Halimbawa po meron kayong super sticker, super chat, and member from US, yun lang po ang napapailalim sa US tax. Kapag hindi po tayo makapag-submit ng tax info, malaki po ang tax na mababawas sa atin. Kapag mali naman yung na-submit nating tax info, at hindi natin na-update, magdideduct po si Google ng 24%. Mag-add naman tayo ng Singapore tax info, doon pa rin tayo sa Google AdSense. I-click lang po ang Add Tax Info dyan sa Singapore. Start form. At yan po ang Singapore Tax Info. Sa business type, individual. Tapos no kasi wala naman tayong establishment or permanent establishment sa Singapore. Tapos no kasi hindi naman tayo naka-register sa Singapore. Optional lang po ang unique entity, wag nyo na pong lagyan. Tax exemptions. Are you eligible for tax exemptions? No. Are you eligible for other exemptions? No pa rin po yan, and then isubmit na po. Tapos pag okay na po yan, yan po ang lalabas. Your tax info has been accepted. So yan po ang pag-submit ng US and Singapore tax info. Sana po nakatulong sa inyo ang video na to. Maraming salamat po at shoutout po sa inyong lahat. For further information, please click the link below. Thank you so much for watching, guys. God bless.